Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa, at sana'y napagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin, at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kundi pagkakabaha-bahagi. Mula ngayon ng 5 katao sa isang sambayanan ay mababahagi. 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyanang babae at manugang na babae." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa humilya. Kung meron po sa atin ang naging Boy Scout o Girl Scout o Cub Scout nung tayo po yung mga bata, malamang ay nakaranas tayo maupo sa isang bonfire. At kung hindi man, kung mahilig man ho tayo mag-camping sa bundok, kapag kagabi kadalasan may bonfire. Ano ibig sabihin? Meron pong apoy sa gitna. At maganda po yung karanasan ng isang nakatabi sa isang bonfire. Una, nakakaaliw tignan yung pagsasayaw ng apoy. Pangalawa, nararamdaman natin yung init na unti-unting dumadampi sa ating katawan. At pangatlo, napapawi ng liwanag ng apoy ang kadiliman sa kapaligiran. Maganda po yung naidudulot ng bonfire sa atin. Subalit, alam po natin, ang parehong apoy na ito, kapag hindi natin inalagaan, ay maaaring sumunog sa buong gubat o kahit sa tahanan. Kailangan natin ng apoy para mabuhay, pero kapag hindi tamang paggamit ng apoy, ito ay nakasisira rin, nakapapahamak. Ang maaring magbigay ng ginhawa ang apoy, subalit nagdudulot din ito minsan ng panganib. Nagbibigay ito ng liwanag, subalit maaari ring tumupok. Mga kapatid, sa ebanghelyo natin ngayon, narinig natin yung sinabi ni Jesus. Ano pong sabi niya? "Ako'y naparito upang magdala ng apoy sa lupa, at sana'y nagliliyab na ito." May dala daw na apoy si Jesus. At anong klaseng apoy ito? Ito po'y magandang pagnilayan natin. Sa lumang tipan, ang apoy po ay sumisimbolo sa presensya ng Diyos. Natatandaan niyo po, nung unang makipag-usap si Moises kay Yahweh, saan ho siya nakikipag-usap? Doon sa burning bush. Nag-aapoy na halaman, subalit hindi natutupok. Nandun po yung Diyos. Narinig ni Moises, nakausap niya. At nung ang mga Israelita ay inalis sa Ehipsyo papunta sa lupang pangako, meron pong isang haligi ng malaking apoy ang nagga-guide sa kanila sa disyerto upang maliwanagan ang kanilang daan at malaman kung saan pupunta. At nung dumating ang Espiritu Santo sa mabuting tipan, sa bagong tipan, nakita ng mga tao parang may mga dilang apoy na nasa ibabaw ng ulo ng mga tao. At ito po ay mga tanda ng presensya ng Diyos. Kaya naman, pag sinabi ni Jesus na pumunta siya sa mundo para magdala ng apoy, ito po ay apoy ng paglalagablab ng pag-ibig ng Diyos. Presensya ng Diyos yung gusto niyang dalin. Gusto niya pong dalin yung apoy ng Espiritu Santo. Kung bibig sabihin, ito po ay apoy ng katotohanan, ito ay apoy ng pag-ibig, ito ay apoy ng pagbabagong loob at ng malalim na pananampalataya. Isipin po natin sa ating sariling buhay. Kapag meron tayong isang nais gawin sa buhay, isang kinahihiligan natin, di ba minsan parang meron tayong apoy na nararamdaman, naglalagablab sa atin? Halimbawa, kung mahilig ka sa sports, may naglalagablab sa iyong puso na gustong maglaro palagi ng sports. Nung kami po'y seminarista, may kaklase ako napakahilig maglaro ng basketball.
At tinanong ko siya, ba't ang hilig mong maglaro ng basketball? Sabi niya, alam mo kuya, nung nasa labas pa ako at hindi pa ako seminarista, kapag walang pasok, buong maghapon akong nasa court sa kanto namin. Pagkaalmusal ko sa umaga, maglalaro na ako ng basketball. Ang uwi ko niyan sa gabi na bago matulog. Buong maghapon sa ilalim ng init ng araw, naglalaro siya ng basketball kasi naglalagablab yung kanyang kagustuhan maglaro ng basketball. So kapag may apoy sa kalooban natin at gusto nating gawin, hindi natin tatantanan. May kakilala po ko isang businesswoman, matandang babae. Nung kabataan niya daw, napakahilig niyang magtinda. Actually, dito daw yan sa Divisoria, sabi niya, tindahan niya tela. At dahil sa kagustuhan niyang laging kumita at makapagbenta, malungkot siya kapag dumidilim na. Bakit? Kasi sabi niya, alam ko na kailangan na magsara ng tindahan. Sabi ko, madalang po ako makarinig ng ganyan. Yung iba pag nagtatrabaho, excited pag alas 5 na. Pero siya gusto niyang kumita, gusto niyang lumago ang business, kaya malungkot siya pag gabi na kailangan ng magsara. May apoy na naglalagablab sa puso na gustong magtrabaho upang kumita. Kaya naman, ito po yung isang paalala sa atin. Dapat may paglalagablab ng apoy ng Diyos sa ating puso. May mga tao, kapag sawang-sawa na sa kawalang katarungan o sa kasinungalingan, naglalagablab yung puso para magsalita. Kita niyo po ngayon nangyayaring katiwalian sa gobyerno. Ang dami tuloy nagsasalita sa social media, ang daming nag-aklas at nagrarally kasi sawang-sawa na. Parang may apoy na tumutulak sa kanila na gawin to upang itama ang mali. Kaya mga kapatid, hindi po tayo tinawag ni Jesus sa isang aandap-andap na pananampalataya. Tinawag niya po tayo upang magkaroon ng nag-aalam at mainit na pananampalataya. Kaya naman, dapat laging nag-aalab yung puso natin. Kaya naman po, narinig natin sa kanya, nakakatakot marinig, sabi niya, ang mga magkakamag-anak nag-aaway-away dahil sa apoy na dala niya. Gusto ba ng Diyos na mag-away tayo? Iyon ba yung intensyon niya kung bakit siya pumunta dito sa lupa? Hindi po. Ang gusto niya, lahat tayo ay madarangan ng init ng kanyang apoy upang tayong lahat ay maging mabubuting Kristiyano. Bakit po tayo nag-aaway-away? Kasi yung mga taong sumasalungat sa apoy ng Diyos makikipag-away sa atin. Halimbawa sa pamilya, pansinin po natin, bakit minsan may tampuhang nagaganap? Kasi pag Sunday, gusto nung isa magsimba. Sa gabi gusto magrosaryo. Pero may ibang kapamilya ayaw. Bakit tayo magsisimba? Day off natin ngayon, walang trabaho. Dapat mag-malling tayo. Dapat mag-swimming tayo. Dapat mag-outing tayo. Kaya yung isa gusto magsimba, yung isa gustong mag-outing, nagkakaroon ng hinanakit sa bawat isa. Nagkakaroon ng division sa pamilya. Diba? Dahil sa nais pagsunod sa Diyos, nagiging dahilan tayo minsan ng pagkakahati-hati sa pamilya, sa trabaho. Kung may illegal na ginagawa yung mga katrabaho, nangungupit o kumukuha ng mga gamit, sasabihin sa'yo, huwag kang maingay. Sa atin lang to. Bibigyan din kita ng konti. Pero ikaw, matuwid na nakikinig sa Diyos, ayaw mo, sasabihin mo, makakarating to sa ating boss. Anong mangyayari? Magkakasamaan ng loob. Magkakaaway dahil nanindigan tayo sa katotohanan at sa kabutihan. Nung kami po ay high school, meron po kaming kaklase, ang buong klase nag-usap, sa huling klase, wag na tayong pumasok kasi mayroong Mardi Gras na fiesta dun sa syudad kung saan kami nag-aaral. At yun po ang usapan. Subalit, may isang pumasok. So pagdating ng teacher, may isa kaming kaklase na nandun at sabi niya, nasan yung iba mong kaklase? Ay hindi ko po alam. Dahil doon, nalaman ng guro namin na kami ay nag-cut ng klase ang bababa ng binigay na grade sa amin. Dahil po doon, nagalit yung buong klase doon sa pumasok.
Mali po ba yung ginawa niya? Hindi. Tama lang na pumasok ka sa klase. Pero dahil nanindigan siya sa katotohanan at kabutihan, sa kanya panagalit yung buong klase. Kaya mga kapatid, asahan po natin na kaiinisan tayo ng ibang tao kung nananatili tayo sa panig ng Diyos. Asahan po natin na sisiraan kayo, bibigyan ng sama ng loob, papasakitan, tatakutin, lalo na kung tumatayo tayo sa katotohanan. At ito po yung ating tatandaan. Sigurado po tayo, binabago ng apoy ng Diyos ang lahat ng nahahawakan at nadidikitan nito. Tanungin natin sarili natin, nadikitan na ba tayo ng apoy ng Diyos? Kung nadikitan na tayo, ibig sabihin dapat may pagbabagong naganap sa atin. Kung simba po tayo ng simba, pero pag uwi natin, chismis pa rin ang chismis, baka hindi apoy ng Diyos yung dumiting sa'yo. Baka chismis lang yung dumidikit sa'yo. Kung tayo ay simba ng simba, pero pagkatapos nandadaya tayo sa trabaho o sa business natin, baka hindi naman talaga apoy ng Diyos yung dumikit sa iyo. Kung tayo po ay simba ng simba, pero pagka uwi dito, sasagot tayo, Amen, Alleluia, Holy, Holy. Pag uwi sa bahay, anong lumalabas? Mura. Baka hindi apoy ng Diyos yung dumidikit sa atin. Di ba dapat pag nadikitan ng apoy ng Diyos, may pagbabagong nangyayari? Sa huli po, meron daw pong isang technique na ginagawa yung mga panday sa manananso para malaman na puro na at dalisay yung ginto. Idinadarang nila sa apoy. At kapag naalis na yung mga kalawang at yung mga dumi, malalaman nila na puro na yung ginto at dalisay na kapag nakikita na nila yung kanilang refleksyon. Pag tumingin sila sa ginto at nakita nila yung kanilang muka, malinis na to. Ibig sabihin, naalis na ng apoy yung mga dapat alisin. Naging dalisay at naging puro. Mga kapatid, malalaman nating dumarang at tayo ay napunta sa apoy ng Diyos kung may mga naalis na hindi magaganda sa atin. Alisin po natin yung mga galit sa puso natin. Alisin po natin yung inggit. Alisin po natin yung walang tiwala o pagmumura. At kapag nakita ng Diyos na naaalis yung mga hindi magagandang bagay sa atin, alam niya po na tayo unti-unting nagiging dalisay. At ito po yung dasal natin sa misang ito. Nawa po, hipuin ng Diyos ang ating mga puso upang manatili tayong dalisay. Marunong magsalita ng tama, mag-isip ng tama, at gumawa ng mabuti. At tularin po natin ang ating mahal na Birheng Maria. Lagi pong sumusunod sa Diyos, laging may pusong dalisay dahil po hinayaan niyang madikitan ng apoy ng Diyos. Hilingin po natin sa Diyos na laging mag-alam ang ating puso. Sana simulan natin pag nagsisimba. Pag nagsisimba, sumasagot ba tayo? Pag sinabi ng pari, sumainyo ang Panginoon, nag-aalab ba yung puso natin sumagot? At sumainyo rin. Pag sinabi ng pari, katawan ni Kristo, sumasagot ba tayong Amen? Pag sinabi, humayo kayo, sinasabi ba natin, salamat sa Diyos? O baka naman, walang kaalab-alab sa puso, sumainyo ang Panginoon. Yun lang yung sagot natin. Ang katawan ni Kristo, ganun lang. Walang kainit-init, walang kaalab-alab. Sana po makita sa pagdiriwang ng mga sakramento, sa mga gawain ng simbahan, at kahit sa ating pamilya. Ipanalangin nating hipuin ng Diyos ang ating puso upang umuling mag-alab sa kanyang pagmamahal. Amen.